magiging matindi na ang bakbakan natin ngayong 2026. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Bigla tayo nagkaroon ng pag-asa. Bigla tayo nagkaroon ng pag-asa, mga bossing. So sige, pag-usapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga boss, yung mga kahapon pinakita natin yung mga nag-iiyak, mga ngumangawa na mga anti-Duterte. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin yung mga tuwan-tuwa naman. Sino ba mga natutuwa dyan? Taas ang kamay. Ilagay nyo nga yung mga comments nyo dyan kung natutuwa kayo. Ang daming nag-message sa akin. Lahat ng mga nagme-message dito sa comment section ng YouTube natin, dito sa Boss Dada TV. Lahat po ng mga comments ninyo nababasa ko at maraming salamat for sa pagko-convince sa akin na ipagpatuloy itong ginagawa natin. Napakadelikado, pero ipagpatuloy natin itong ginagawa natin. Katulad nga ni VP Sara na kahit anong pukol mo, kahit anong batikos mo, kahit anong gawa mo ng istorya, hindi natitinag. At ang pinakamalapit sa lahat, ito si VP Sara, napakagaling talaga mga sar nito eh. Inasar talaga niya yung mga Oo, ngayon nag-aaway-away na sila. Nag-aaway si Bam Aquino at saka si Trillanes. Tapos kanina naman, nag-aaway naman si Falsis at saka si Risa Ontiveros. Sinasabi nito ni Falsis na, wag ka na, Risa. Wag ka nang umasa. Hindi ka namin gusto. Mag-party list ka na lang. Si Chel Jokno daw ang papatakbohin nila na senador. Tapos si Risa Ontiveros, umupo ka na. Ka na lang daw sa Akbayan. Siya na lang daw mag-number 1 nominee ng Akbayan. Tapos si Lenny daw at saka si Bam. Akala naman itong Akbayan na to mananalo pa sila ulit. Hindi na kayo mananalo ulit. Kala nakachamba lang kayo eh. Nakachamba lang kayo. Kala nyo naman mauulit pa yan. Hindi na yan mauulit. Dahil si Inday Sara na yung tatakbong presidente, uululin niya na kayong lahat eh. Kakampanya niya na kayo na wag nyo nang yan. Wag nyo iboboto yan dahil uubusin natin yung mga lahi niyan. Ganon. Wag na kayong umasa na uulit pa yung inyong pagkapanalo. Hindi naman nanalo yan. So ngayon ito si Falsi, sinasabi nga niya ayaw kay Risa. Ito naman kasi si Risa. Ito naman kasi ang mali sa iyo, Risa, sabihin ko lang Ang mali naman kasi sa iyo, pa-main character ka. Hindi ka naman spokesperson ng oposisyon. Hindi ka naman importante na tao. Hindi ka naman malakas. Putang ina ka, kung makapagsalita ka, akala mo naman laging sure win ka. Tingnan mo, ilang beses kang tumakbong senador, natalo ka. Hindi ka mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. Tapos nung nanalo ka, yung kalahati ng taon mo, ng panunungkulan mo bilang senador, binanatan si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ni Inday Sara, walang utang na loob ang putang ina nito. Mantakin mo, tinulungan namin. Tapos unang salbo niya, binanatan niya kagad yung tatay ko. So yung unang 3 taon, nung unang termino natin ni Risa Kawatan, di umano. Yung tatlong taon niya, binanatan si Duterte. Yung last 3 years niya, dahil re-electionist siya, hindi siya umimik. Hindi siya umimik noon, kaya nga ang nalaglag noon yung 8 diretso. Yung nalaglag yung 8 diretso, nalaman niya na putang ina, hindi ako iimik. So hindi siya umimik. Ayun, natalo sila Leila de Lima, natalo yung mga kandidato nila. Hindi siya umimik masyado, kaya nanalo siya ulit. Pero pang-labing ilan? Pang-12. Tapos ngayong nung nakaraang eleksyon, nung nakaraang eleksyon, yun nga, naging pang-12 lang siya. Tanginan yan, 12 ka, tapos ikaw ang gusto mong tumakbo ng presidente. Palagay ko kaya gusto tumakbo ng presidente niyan ni Risa. Baka, pwedeng mali, pwedeng totoo. Palagay ko kukuha lang yan ng pondo. Kukuha lang yan ng mga campaign funds. Siyempre ba naman, sino ba naman ang campaign funder ng Dilawan? Si Lloyda Lewis, yung bilyonaryang Pilipinas sa Amerika, $1 billion ang net worth niya dyan sa Amerika. Yan ang yan ang funder ng mga Dilawan tae. Siguro gusto lang niya kumita ng pera. Ikaw mukhang pera ka talaga. Ay kasi, tinan mo bakit ka tatakbo? Alam mo naman, di ka mananalo. Bakit ka tatakbo? Alam mo naman, ayaw sa'yo ng tao. Di ba? Ibig sabihin, meron kang gusto. Anong gusto mo? Maging presidente? Hindi ka naman mananalo. Si Inday Sara kalaban mo Walang due kayo. So, alam mo na pera-pera lang ang habol ng mga yan. Di umano. Huwag ka nang umasa. Kasi tinan mo sobrang pangit Sobrang pangit talaga ng ginawa nito ni Risa Ontiveros. Kasi naging nagbibigay siya ng mga pangalan na mga at nagdedeklara siya para sa oposisyon. Ba't ka magdedeklara para sa oposisyon? Hindi naman ikaw ang inatasan, hindi naman siya leader ng partido nila. Bakit naglilider-lideran ka na naman?
So malaking ano yun, malaking sampal yun, doon sa mga gusto rin tumakbo katulad ni Remulla na papogi ng papogi. Katulad ni Leni Robredo, katulad niya ni Bam Aquino, katulad ni Trillanes. Walang iyan na yan. Siya yung papresko ng papresko, salita ng salita, as if siya yung nagdi-decide para sa mga dilawan. Ayaw din sa kanya ng dilawan, tinan mo, bumalik sa mukha niya yung kaartihan niya, yung kaipalan niya. Sinabi mismo ni Baklang Palsis na ayaw nila kay Risa, gusto nila si Leni Robredo tsaka si Bam Aquino yung tumakbo sa 2028. Tingnan niyo, paano mananalo yan, Panginoon? Diyos mio, si Bam Aquino, paano mananalo yan? Natalo nga yan nung nakaraang eleksyon. Tapos nung natalo siya, hindi na siya tumakbo ulit. Ngayon na lang siya ulit tumakbo dahil nagpa-endorso pa sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa in-endorso ng Iglesia ni Cristo, mananalo ba yan? At saka may usap-usapan, questionable pa ngayon pagkapanalo ng mga yan. Mantakin mo, hindi nangampan niya. Hindi masyadong nangampan niya yan dahil alam nila mahina sila eh. Umalis pa yan sa dilawan, iba pang partido niyan para lang hindi na siya ma-brand na dilawan siya. Paano nanalo yan? Hindi lumalabas sa mga survey yan. Tapos biglang magugulat ka, number 3, top 5, putang ina, ang lakas. Sinong yan? Sinong may pakanan yan? Sabi nila, hindi ako may sabi nito. Sabi nila parang dinaya daw yata ng Smartmatic yan. Inilaglag yata si Senator Bong Revilla dahil alam nila na maka Duterte talaga yan. Tapos ipinasok itong mga ito na gusto nila talagang ma-impeach si BP Sara. But wait, there's more. Dahil nga si Bam Aquino, sinabi niya hindi na siya dilawan, medyo naiiba na yung kanyang direksyon at opinion sa mga dilawan tae. Hindi na siya hardcore na dilawan. Dilawan pa din siya pero hindi na siya nag-a-adhere. Hindi na siya nag-a-adhere sa mga gawain at mga gusto mangyari ng mga dilawan. So, gigil na gigil, surang-sura, sukan-suka sila diyan kay Inday Sara, kay Risa Ontiveros dahil naglilider-lideran. Ganyan yung kaklase mong galing-galingan, tanga naman. Tatandaan ninyo sa eskwelahan, meron kayong mga ganyang kaklase na nagdudunong-dunungan tas di naman talaga marunong. Nagtititcher-titcheran, tatanga-tanga naman, hindi naman kayang mag-deliver ng speech ng walang index card. Gusto maging presidente, wala kang nagawa nung senador ka. Gusto maging presidente, wala kang achievement bilang isang tao eh. Tapos gusto mo pa magpresidente ng Pilipinas, ulul. Hindi mo nga may paliwanag yung insertion mo na ibinisto ni Katunying tapos gusto mo pa magpresidente Sabi pa nga nila, magnanakaw ka daw dyan sa PhilHealth. Sabi nila, hindi ako nagsabi nun Sabi nila, meron ka daw inumit na pera dyan sa PhilHealth tapos hindi mo maipaliwanag, gusto mo pa magpresidente. Hindi ubusin nyo rin pera ng taong bayan. Ka na, Risa. Huwag ka na. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
kita.